Kape tayo. Saan yung green? Good morning! So, story time guys. Madaldal ng umaga. Masarap magkape. Ewan ko ako ha. Gusto ko pag nagkape matamis yung partner. Like ganito. O kaya ini-of tayo to biscuit. Sarap. To black coffee na sugar. So, story times guys. Hindi ko alam kung ano yung nasa mind ko ngayon. But I realize what's out. Dito. Nasa tagal namin ni Habi. More than, okay, it's already 4 years na magkasama but LDR. I realize that how lucky I am. So, what happened that, hold on a minute. Akala ko nabuksan, kinuha yung bakal. Hindi pala, butas lang. So, back to story. I realized na how lucky I am. Because, lately, not lately lang ha, ang tagal na namin kasi nagpa-plan na mag-visit ako sa kanila, which is nag-aalangan pa ako kasi nag-aaral pa yung anak ko. At saka dati kasi we start the plan it was 2 years kami na mag-visit ako sa kanila, but after I do process a little bit of things na kailangan namin, I realize na kailangan, hindi pa ako sure, as in 100% sure na I can. So in-stop ko yun, at saka sinabi ko sa kanya na huwag na muna kasi yun, sa nag-aalangan pa ako doon, nag-aalangan pa ako sa anak ko, ganun, maraming mga bagay-bagay na umiikot sa ulo ko, which is pag ganun talagang mindset ko, hindi ko tinutuloy, gawa na ayoko magsisi or ayoko na ma-stress ako or ma-stress din siya, at saka yun na yun yung cause yung gulo or something na misunderstanding o alam nyo na. So after that, so every time we talking, nasasali talaga yung magbibisit ako balang araw, doon talaga mag-ano yung life namin, or pag bumisit ako doon, malalaman ko kung ano yung, kung gusto ko doon or ano ba talagang takbo. So pag okay, so doon kami in the future. If hindi, so dito kami sa Philippines in the future. But bata pa kami, bata pa din siya, at hindi pa siya nandun sa point na magi-stay.
So, puro work pa. So, gusto niya na mag-visit ako. And after that, yun nga, sabi ko, okay. Darating ang panahon na magiging ready ako. So, this is it, guys. Lately, nag-move kami ng house. Kaya kami nag-move ng house dahil sa problema din ng bahay. And the same time, yun na talaga yung plano namin. Ngayon ko lang nasi-share. So lately, yun na nga na, mag-ano kami ng papers, magpa-process, ready na ako. Sabi ko nga, pag hindi ko to ginawa, although talaga natatakot, hindi naman ako natatakot dahil may hinahide ako. I don't have any experience to get out in my country. Wala akong experience na lumabas. Hindi ako takot na maligaw. Hindi ko alam. I can't explain na bakit natatakot ako. Basta nandun sa isip ko na baka hindi ko kayanin o baka, puro baka. Which is sabi niya, stop thinking about it. Sabi niya ganun. Kaya mo yan. And then, we have everything what they need. Everything. Then, I can see na hindi mo kakayanin. There is, I saw it's 100% na makakaya natin or ikaw, sabi niya. So, stop thinking, sabi niya ganun. So, let's do the process. So, yun yung sabi ko, can we hide, yun yung expert to do of things like papers, like that. Kasi as in, blanco talaga ako ba. Which is, nag-start ako noon. Wrong pala yun kasi may mga something napanood ko sa video na yung pre-process ko dati, meron na hindi pala pwede. So, di ba isang sign na din yun na hindi talaga yung try time. Kung ginawa ko yung dati, ginawa namin, so baka na-upload, na-onload, basta hindi ako nasira lang. So, yan. So, back no. So, yun na nga, nag-start kami. Sabi niya, sabi ko, wag ka nang umuwi. Which is yung plan talaga. Uuwi sa by this coming December. But, kasi nga kababalik lang niya. Months pa lang. Sabi ko, wag ka nang umuwi kasi ang laki ng pamasahe pag December or January. Sabi ko, umuwi ka na lang mga February. So, ganyan. After that, ang couple din nag-change na naman yung mind niya. Pati ako. Sabi ko, wag ka nang umuwi. Doon ka na lang umuwi sa birthday mo. Gayon. Happy muna tayo. Kasi, para isang na lang yung pamasahe. Then after na, nagbago ulit ang isip ko. Sabi ko, wag ka nang umuwi kasi sayang. Kung magpa-fly naman ako dyan, magpa-process tayo. 5 months yun. So, magwe-wait. So, before makuha namin yung yung papers or sana hopefully God's help us. Then, this person na namin na sana as in, diba? Siyempre malayo pa naman, which is hindi pa kami nag-i-start planning pa lang this month as sana maano namin. So, yun na nga, hindi siya away. Tapos nag-change na naman. Ang dami kasi changes ng isip namin dalawa. Then sabi niya, no, I came there, then I wanna feel din my experience natin dalawa. And most daw siya na halos every year 3 times siya na uwi. I wanna experience makalabas ng Pilipinas together, nakasama kita. Ayoko na ma-experience na parang magpa-flight na lang ako mag-isa tapos naiiwan ka. So, gusto niya ma-experience nung aalis siya o uwi siya na magkasama kami. Which is parang ang kaluluwa ko'y lumipad. Sabi ko, how lucky I am. Sa isip ko lang yan, no? How lucky I am. Gagawin niya yung process, everything paid, everything. To maging comfy lang ako. Tapos, after that, mag-fly pa siya para makasama niya ako. Which is, pwede niyang gawin na, yun yung plano namin na ako na lang mag-isa para di sayang yung pera. Pero uuwi pa din siya para lang maging comfy ako sa flight or something kung makakaalis man ako sana. So, I realized last night na I know it's hard.
everything. Kape tayo. Saan yung green? Good morning! So, story time guys. Madaldal ng umaga. Masarap magkape, ewan ko ako ha. Gusto ko pag nagkape matamis yung partner. Like ganito. O kaya ini-of tayo o biscuit. Sarap. Ito, black coffee na sugar. So, story times guys. Hindi ko alam kung ano yung nasa mind ko ngayon. But I realize so, ciao. Dito. Nasa tagal namin ni Habi. More than, okay, it's already 4 years na magkasama but LDR. I realize that how lucky I am. So what happened that, hold on a minute. Akala ko nabuksan, kinuha yung bakal. Hindi pala, butas lang. So, back to story. I realized na how lucky I am because lately, not lately lang ha, ang tagal na namin kasi nagpa-plan na mag-visit ako sa kanila, which is nag-aalangan pa ako kasi nag-aaral pa yung anak ko. At saka dati kasi we start the plan it was 2 years kami na mag-visit ako sa kanila, but after I do process a little bit of things na kailangan namin, I realize na kailangan, hindi pa ako sure, as in 100% sure na I can. So in-stop ko yun, at saka sinabi ko sa kanya na wag na muna kasi yun, sa nag-aalangan pa ako doon, nag-aalangan pa ako sa anak ko, ganun, maraming mga bagay-bagay na umiikot sa ulo ko, which is pag ganun talagang mindset ko, hindi ko tinutuloy, gawa na ayoko magsisi or ayoko na ma-stress ako or ma-stress din siya, at saka yun na yun yung cause yung gulo or something na misunderstanding o alam nyo na. So after that, so every time we talking, nasasali talaga yung magbibisit ako balang araw, doon talaga mag-ano yung life namin, or pag bumisit ako doon, malalaman ko kung ano yung, kung gusto ko doon or ano ba talagang takbo. So pag okay, so doon kami in the future. If hindi, so dito kami sa Philippines in the future. But bata pa kami, bata pa din siya. At hindi pa siya nandun sa point na
magi-stay. So, puro work pa. So, gusto niya na mag-visit ako. And after that, yun nga, sabi ko, okay. Darating ang panahon na magiging ready ako. So, this is it, guys. Lately, nag-move kami ng house. Kaya kami nag-move ng house dahil sa problema din ng bahay. And the same time, yun na talaga yung plano namin. Ngayon ko lang na-share. So, lately, yun na nga na, mag-ano kami ng papers, magpa-process, ready na ako. Sabi ko nga, pag hindi ko to ginawa, although talaga natatakot, hindi naman ako sa natatakot dahil may hinahide ako, I don't have any experience to get out in my country. Wala akong experience na lumabas. Hindi ako takot na maligaw. Hindi ko alam. I can't explain na bakit natatakot ako. Basta nandun sa isip ko na baka hindi ko kayanin o baka, puro baka. Which is sabi niya, stop thinking about it. Sabi niya ganun. Kaya mo yan. And then, we have everything what they need. Everything. Then, I can see na hindi mo kakayanin. There is, I saw it's 100% na makakaya natin or ikaw, sabi niya. So, stop thinking, sabi niya ganun. So, let's do the process. So, yun yung sabi ko, can we hide, ano yun yung expert to do of things like papers, like that. Kasi as in, blanco talaga ako ba. Which is nag-start ako noon. Wrong pala yun kasi may mga something napanood ko sa video na yung pre-process ko dati, meron na hindi pala pwede. So, 'di ba? Isang sign na din yun na hindi talaga yung right time. Kung ginawa ko yung dati, ginawa namin, so baka na-upload, na-onload, basta hindi ako nasira lang. So, gayon. So, back no. So, yun na nga nag-start kami. Sabi niya, sabi ko, wag ka nang umuwi. Which is yung plan talaga. Uuwi sa by this coming December. But, kasi nga kapabalik lang niya. Months pa lang. Sabi ko, wag ka nang umuwi kasi ang laki ng pamasahe pag December or January. Sabi ko, umuwi ka na lang mga February. So, ganyan din. After that, ang couple din nag-change na naman yung mind niya. Pati ako, sabi ko, wag ka nang umuwi, doon ka na lang umuwi sa birthday mo. Gayon. Kape muna tayo. Kasi, para isang na lang yung pamasahe. Then after na, nagbago ulit ang isip ko. Sabi ko, wag ka nang umuwi kasi sayang. Kung magpa-fly naman ako dyan, magpa-process tayo. 5 months yun. So, magwe-wait. So, before makuha namin yung yung papers or sana hopefully God's help us, then this person na namin na sana as in, diba, siyempre malayo pa naman, which is hindi pa kami nag-i-start planning pa lang this month as sana namin. So yun na nga, hindi siya away. Tapos nag-change na naman. Ang dami kasi changes ng isip namin dalawa. Then sabi niya, no, I came there. Then I wanna feel din my experience natin dalawa. And most daw siya na halos every year 3 times siya na uwi. I wanna experience makalabas ng Pilipinas together, nakasama kita. Ayoko na ma-experience na parang magpa-flight na lang ako mag-isa tapos naiiwan ka. So, gusto niya ma-experience nung aalis siya o uuwi siya na magkasama kami. Which is parang ang kaluluwa ko'y lumipad. Sabi ko, how lucky I am. Sa isip ko lang yan, no? How lucky I am. Gagawin niya yung process, everything, paid, everything. To maging comfy lang ako. Tapos, after that, mag-fly pa siya para makasama niya ako, which is pwede niyang gawin na yung plano namin na ako na lang mag-isa para di sayang yung pera, pero uuwi pa din siya para lang maging comfy ako sa flight or something kung makakaalis man ako sana. So I realized last night na
I know it's hard, everything. So, yun na nga, no. Alam ko na hard siya. After so many years na pass talaga, na ang gusto ko kasi yung maging comfy talaga siya, maging confident kami, parehas kami, para smooth ba. Pero, ilang bis na rin ako nag-cry, ganyan, na parang, hindi ko alam. Pero yun nga, ang ano talaga, hindi pwede pag-partnerin. Yung tipong, ikaw masyadong malakas, ikaw din malakas, hindi pwede. Kailangan may isang soft doon. Although ako dati, parang nasip ko na sa mind ko na, I never scared or what else comes in my life, I will stand on my own. Then never na ako, parang after kasi ng past, parang nalugmok ako, tapos bumangon, parang ganyan, tapos hindi pala gayon. Pag may isang tao na dumating sa'yo na as in pinaramdam sa'yo na work it, na ganito, bumabalik ka sa dati. I mean, bumabalik sa dati, lumalambot ka. Hindi pong, parang, ibang lambot mo, yung lambot na parang, hindi ka naman, iyakin, basta, hindi ko ma-explain. Lumalambot ka bilang babae. Yung ganun, parang, nandun ka sa parang, dati naman hindi ako ganito, pero ba't ngayon parang, nafe-feel ko na, parang, babae pala. Babae pala ako. Hindi pala ako maton-maton or although, parang, basta, ang hirap i-explain. Basta bumabalik ka sa, na, okay, normal pala yung ngayon. Dati kasi parang, hindi yan normal, ganyan. Kaya mo yan. Yung dumarating yung parang, hindi pala dapat ito yung part ko. Yung part ko pala ito bilang babae. Yung gayon. So, dun ako nagsasabi sa kanya na, dati napaka-hard ko na parang, hindi na ako basta-basta nagbibilieve or man. Ngayon, parang nandun ako sa hindi yung utak ko, yung puso ko, yung feeling, yung puso ko na, pag nilalabanan ng utak ko, yung mga bagay na sabi ko, hindi kaya ko to, hindi ganito. Lumalaban yung puso ko, nag-aaway silang dalawa, yung puso ko parang unti-unti siya dinudurog. Which is hindi ko siya dati nararamdaman, as in. Dati pag sinabi ng utak ko, bahala ka, ug gayon, nagsasama sila, buong katawan ko nagsasama. Ngayon, pag sinabi ng utak ko, bahala ka, titisin kita. Hindi, ang puso ko dinudurog. Parang, sabi ko nga, pinipiga yung puso ko. Sabi ko, hindi ko mapigilan. So, once na nararamdaman ko na yung pinapiga na ng puso ko, yung parang emotion ko, unti-unti na akong humahagulgol. Sabi ko, ba't ganun? Ang soft ko na. Sabi ko, dati napaka-hard. Sabi niya, normal lang daw talaga yun. Sabi ko, hindi Sabi ko, dati kasi hindi makikita matatag ako ganyan. Pero kasi ba't ganito? Habang pinipigilan ko siya ng utak ko, lalong nadudurog yung puso ko. Sabi ko, baka ito siguro yung nasa tamang nasa tamang tao ka na naging malambot yung puso mo. Bumalik ka ulit kung ano ka nung ikaw pa na hindi ka na nabigo or hindi ka na fail sa buhay, yun ka. So, sabi ko, baka ito yun. So, ayun. So, back nga sa story, no? Kaya, na-realize ko how lucky I am. Dahil babalik siya, kukunin ako. Hindi pa naman nangyayari, pero I was so blessed. Dahil yun yung mindset niya. Alam ko naman na kakayanin ko. At kakayanin ko na fly on my own. Pero, inisip niya ako. Yung pa lang yun, thankful na ako. So, sabi ko nga, I am so blessed. And that is the words that I can, really, really, it's amazing na mag-ano ka na, hindi mo ko pahihirapan. Which is, hindi naman talaga pinahirapan. So, yun. Sana, makaalis talaga. At sana, matulungan talaga kami. At,
yun lang, dinarasal ko talaga na God, alam ko, nilagay mo ko sa point na to na kakayanin ko, or hindi mo ko ilalagay sa situation ko kung ano ako ngayon na para hindi ko kayanin or hindi ko kakayanin yung mga binigay niyong hamon. Nakaya ko na yung dati. Ano pa ngayon? Sabi ko nga, kinaya ko yung dati na useless. So, ano pa ngayon na work it? So, I will do my best na, alam mo yun, walang takot. Kahit kung tunting ka ba meron. Kunting ka ba, pero wala akong takot na para iurong na tuloy to. So, yun lang. Gagawa lang ako ng story time for now. Tara, the time comes na dumating na ayun na talaga. Mare-rewind ko to na ginawa kong video para ma-realize sa sarili ko na this is ito ka dati, kwento mo. Ito ngayon, nakita. Yung parang may kung sa may receipt. Gayon. So, ito yun. So, yan lang guys. Assure ko lang. Kaya ang sarap ng tulog ko. Ang sarap din ng gising ko. Kasi, alam mo yung pag nag-lay ka, di ba? Tulog, higa ka na. Magtutok kayo ng like kakaiba sa tainga mo. Makakatulog ka ng maigi. There's no a lot of thinking in your mind. Parang okay. Isit mo yung time, ang katawan mo na parang humiga ka ng komportable. Tapos gigising ka ng maayos. Diba? So, hindi tulad dong, pag higa mo pa lang nandun na yung start na ganito, ganyan, ganon. The rest of the night, hanggang sa pag-umaga, gising mo. Ganon din yung nasa utak mo. So, yan lang. So, sana, God help us, and sana, tawag nito, ito na talaga. This is the really right time to do things for the journey. Char. So, sana hindi mausog. Pero usog. Mabait naman ako. Kamo.